Binigyang diin ng Department of Science and Technology na kailangan ng malawakang pagtugon sa pagbaha. At ang flood control projects ay bahagi lamang para maibsan ang epekto ng kalamidad. Ang detalye sa report ni Rod Lagusa. Kasunod ng pagdaan ng Bagyong Tino, maraming lugar sa bansa ang nasalanta. Gaya na lang ng Cebu kung saan nasa 1.5 buwan na ang binuhos na ulan sa loob lamang ng 24 na oras na nagdulot ng matinding pagbaha. Kaugnay nito, kung tatanungin ng Department of Science and Technology, ang pagresolba sa baha ay hindi lang pagdating sa infrastruktura. Binigyang din ni Secretary Renato Soldom Jr. na ang bawat infrastruktura gaya ng flood control project ay nakadesenyo para pigilan lang ang partikular na level o dami ng baha. Ibig sabihin, people should not put all of their faith, the security of their lives in flood control. Because even if the structure withstands the onslaught of floods or debris, and they are not destroyed, they can only accommodate a certain volume of water. It will still overflow. Anya, dahil dito mahalaga na magkaroon ng integration o maikabit ang engineering infrastructure sa iba pang nature-based solution. Gaya na lang ng tamang land use planning, ang pag-maximize sa lugar pagdating sa dami ng mga tao na maaaring tumira rito at ang pagsiguro na ang tubig ay maaari pa ring masipsip ng lupa. Dagdag ni Solidum, mahalaga ang pagiging handa ng komunidad at pagdadaos ng mga drill para sa iba't ibang posibleng senaryo. Warnings and technologies have limits. They can provide you the advanced information of what can happen. But as to the action na gagawin ng mga tao, dapat sa komunidad ang level ng preparedness. Kasabay nito, patuloy ang DOST kasama ang mga ahensya sa ilalim nito na nakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Tulad na ng pakikipagtulungan ng PHIVOC sa Department of Human Settlements and Urban Development para magkaroon ng semi-automated planning para sa pagkakaroon ng sustainable human settlements. Where the design of the local governments accommodate the climate and disaster risks as a basis for risk-based planning, and also to provide interventions so that their designs can be climate and disaster resilient. Sa kasalukuyan, bumubuo na rin ng platform o application ng DOST ang Plan Smart Ready to Respond kung saan isinama na ang disenyo ng Office of Civil Defense para gabayan ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa pagtugon sa mga kalamidad at ang pagkakaroon ng Plan Smart for Safe Schools katuwang naman ang Department of Education. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.